Nakakalungkot po na malaman na mismong doktor sa Pilipinas hindi niya ipagkakatiwala yung sarili niya nung siya na ang nagkasakit na magpagamot mismo sa Pilipinas. Hi guys, Nardino TV again, and today is Tuesday guys. Medyo maulan dito ngayon sa British Columbia. So, yan ang weather natin guys ngayon. Maulan. Malamig guys. Malamig ngayon, parang nasa 10 degrees kami ngayon. So, kaya guys, mapapansin nyo naka-jacket na tayo ngayon. Medyo lumalamig na talaga. No? So, susundo muna tayo ngayon sa mga anak ko. Kasi si Mrs. nasa meeting siya ngayon. So, hindi siya makakasundo. So, si Daddy muna ang susundo. Okay? Susundo tayo ngayon sa mga Junakis. Okay, susundo na tayo sa mga bata guys. Ulan na naman. Gloomy na naman ang weather dito sa Vancouver. I think hanggang tomorrow ganyan ang weather. Bukas papasok tayo ng opisina bukas. But ganun talaga. Anyway, so ang topic natin for today guys is about healthcare, no? So kasi meron ako nakitang very interesting na video na gusto kong i-share sa inyo, no? So, if napanood niyo yung past ko na videos about kung bakit kami pumunta dito sa Canada or ano yung mga reason kung bakit namin napiling pumunta dito sa Canada, no? Kasi nga, sabi ko, we have a good life in the Philippines, bakit pa kami umalis, whatever, right? So, isa ang healthcare or yung health system sa Philippines kung bakit kami nag-decide na talagang pumunta dito sa Canada, no? Kasi aminin man natin sa hindi guys, hindi talaga ganun kaganda yung healthcare system natin sa Philippines, no? May mga saying nga tayo diyan sa Philippines, di ba, na kapag wala kang pera mamamatay ka talaga sa Philippines, no? And yung shinare ko nga dati sa inyo guys na sabi ko na I have a very close family friend, no, sa Philippines na nagpagamot sa isang hospital, and then sobrang laki talaga ng nabayad nila sa hospital para lang talagang ma-assure na makakasurvive siya, no? I mean, for me guys, wala talagang perfect na country when it comes to anything like sa healthcare. Wala naman talaga. Sample dito sa Canada, hindi rin naman po siya perfect, no? I know na marami na kayong narinig about yung healthcare system namin dito sa Canada is hindi naman din ganun kaganda, no? Well, hindi maganda pero I believe na mas maganda pa rin compare sa Philippines, no? Kasi dito sa Canada, sinasabi nga nila na libre daw, no? Sa totoo lang guys, hindi naman talaga siya libre, di ba? Mukha lang libre kasi nga yung pinanggagastos dito sa healthcare is nanggagaling sa taxes. Sa taxes ng mga nandito, di ba? I think mga 70% yata doon talaga napupunta. Kaya din kung meron kayong mapapagtanungan dito ng mga Filipino, sasabihin talaga nila sa inyo na at least dito nakikita namin kung saan napupunta yung mga taxes, di ba? Kasi malaki rin naman ang tax sa Philippines, 32%, di ba? So dito, malaki rin ang tax pero nakikita mo din kahit papano kung saan napupunta yung mga taxes. Halimbawa nga yan, sa healthcare, di ba? But wala pa talaga akong personal experience when it comes to talagang yung napunta sa ICU, operations, yung mga ganyan. Sana wag, di ba? So, yan yung mga benefits dito sa Canada na ayokong i-avail, di ba?
But anyhow, meron kasi kaming close na friend dito sa Canada na nagkasakit way back 2020 during pandemic, no guys. So talagang sinabi sa kanya ng doktor na nag 50-50 talaga siya, no, at saka ang baba nung chance niya, 'di ba? Pero thank God naman naka-survive siya hanggang ngayon, you know. He's good, 'di ba? At ang okay doon, guys, wala siyang binayaran kahit magkano. After niya maka-recover, makauwi, wala siyang binayaran sa hospital, 'di ba? Unlike kasi sa Philippines, magamot ka nga, let's say magtagal ka sa ICU or whatever, pagdating ng bill mo, parang magkakasakit ka ulit, di ba? Parang ganon, di ba? But yun nga, yung friend namin na yun is talagang nagtagal siya sa ICU, I think a month, something like that, no? Eh, just imagine guys, kung nasa Pilipinas siya nun, di ba? Magkano ang bill niya nun sa hospital, di ba? So yung mga ganung bagay, kaya ako nasasabi na kahit papano mas maganda pa rin dito sa Canada, guys. Tsaka yun nga, yung mga nakukuha namin na medical, di ba? Like yung sa maintenance ni Mrs. at saka yung sa akin, di ba? At least malaki talaga yung nako-cover, no, guys. So yan yung mga yan yung mga reason din kung bakit talaga kami nag-push dito sa Canada, para at least kumbaga hindi na namin yan masyadong iisipin. Unlike kasi pag nasa Philippines, of course, kailangan mo ng magandang insurance talaga. Kailangan mo ng pera, 'di ba? Para pangtustos talaga sa hospitalization mo just in case. But eto guys, hindi ko expected etong napanood ko na to, no? So, sa mga hindi nakakaalam guys, si Dr. Willie Ong is taga Philippines yan, guys. Doktor siya sa Philippines. Sumikat to guys, mga bandang 2020 during the pandemic, no? Kasi meron siyang YouTube channel, tapos nagsi-share siya doon ng mga mga reference, 'di ba, about health, 'di ba, kung ano yung mga tungkol sa mga sakit, paano mo aalagaan yung sarili mo, yung mga ganong advice, 'di ba, na talagang hindi naman yan open sa lahat. Kasi syempre sa Philippines, kapag magpapakonsult ka doon, of course, pera, 'di ba? Kailangan mo ng pera para magpapaschedule ka sa doktor and everything. Kailangan mo magbayad, 'di ba? Pero dahil nga si Doc Willie Ong is kumbaga talaga siya, nagsi-share siya dun sa ng knowledge sa mga post niya sa YouTube. Marami talaga ang natulungan. And I think tumakbo din siya as a senator and also a vice president, no? But unfortunately hindi siya nanalo. Pero yun nga guys, mas sumikat siya dun sa mga post niya sa YouTube about yung sa mga medical stuff, 'di ba? So ang hindi ko lang inaasahan guys, syempre being a doctor in the Philippines, alam mo yung ins and out or kung paano tumatakbo yung sistema kung nasang country ka. Halimbawa itong si Doc Willie Ong, alam niya kung paano ang processing sa Philippines, whether okay ba ang quality, mabilis ba siya and everything. So siya ang mas nakakaalam nun kasi nga expert siya sa ganung field, 'di ba? So hindi ko lang expected kasi nung last time, nung una siyang nag-announce about do sa sakit niya. By the way, guys, meron siyang sakit ngayon na cancer. Nung naglabas siya ng video na yon, akala ko nasa isang sikat na hospital siya sa Philippines. Yun talaga ang thinking ko noon. I never think na magpapa-hospital siya sa ibang bansa. 'Di ba? So after noon, nag-post pa siya ng mga ilang pang mga videos about dun sa nangyayari sa kanya. It turns out nasa Singapore pala siya. Doon siya nagpapagaling. Doon guys, medyo nalungkot ako doon kasi
hindi dahil sa hindi siya nagpagamot sa Philippines, no. Nalungkot ako dahil doon sa mga sinabi niya, no, na sinabi niya na kung nasa Pilipinas daw siya, malamang patay na siya, di ba? And ang bagal daw nung sistema natin sa Philippines, like yung mga laboratory results and everything. Talagang kung nasa Pilipinas ka or kung nasa Philippines ako, knowing na ganun ang sistema ng healthcare, medyo mangangamba na ako doon. Kasi doktor na mismo, doktor na siya mismo, sa kanya nang galing na hindi maganda yung healthcare system natin sa Philippines. Right? Na kung nagtagal pa siya sa Philippines at hindi siya pumunta ng Singapore, baka namatay na siya. 'Di ba? And hindi naman siya nagpunta sa Singapore dahil mas mura, guys. I mean, I think hindi problema sa kanya yung pera kasi I think meron naman talaga siyang perang pangpagamot, 'di ba? Pero kasi ang mas doon, ang talagang reason lang kung bakit siya nagpunta ng Singapore is yung mabagal na sistema, yung sa mga lab result nga daw niya, it will take 2 weeks, di ba? Unlike sa Singapore, talagang sobrang bilis lang makukuha na agad yung result. And I think napaka-vital kasi ng time when it comes to cancer or kahit na anong sakit, no guys, napaka-vital nung oras na malaman mo agad kung ano yung mga dapat mong ibigay na gamot. 'Di ba? Tsaka kasi I think hindi problema ang pera, guys, kasi isipin mo, pupunta siya sa Singapore, hindi naman mura doon, guys. Ang currency po ng Singapore versus sa pera natin sa Philippines, mataas. Kasi hindi na po nalalayo ang Singapore when it comes to currency. Hindi po yan nalalayo sa Canada and US. So mahal din po doon magpagamot. And knowing na doon siya nagpagamot, ang ibig lang pong sabihin is magaling talaga yung mga facilities, equipments, laboratories na nandun. Kasi siya na nga nagsabi, guys, na in 48 hours meron ng result, alam na yung mga kailangan gawin sa kanya, nag-chemo na agad siya, alam na kung ano yung mga iinumin niyang gamot, yung mga ganon, guys. So yung access sa mga ganong facilities, yun yung kulang natin sa Pilipinas. Kasi naniniwala ako, guys, maraming magagaling na doktor sa Pilipinas. But again, hindi naman pwedeng ikaw lang yung magaling or yung doktor lang. Kailangan, guys, sumasabay yung mga facilities. So kung ganon kabagal ang mag-take ng result, laboratories and everything, wala rin magagawa yung doktor kasi of course gagalaw lang yung doktor based dun sa results ng mga laboratories, 'di ba? Yun yung pagkakaintindi ko dun sa nangyayari kay Doc Willie Ong. And nakakalungkot lang, guys, na sa Pilipinas ganon ang lagay. Ang sabi nga niya, mayaman, mahirap, mamamatay ka talaga sa Pilipinas pag ganon, 'di ba? Again, guys, sa kanya po galing lahat 'yan, no. Ako po ay sineshare ko lang sa inyo, no. And of course, yung mga nasa Philippines, of course, meron din po akong mga pamilya na nasa Philippines, no. And nakakalungkot po na malaman na mismong doktor sa Pilipinas hindi niya ipagkakatiwala yung sarili niya nung siya na ang nagkasakit na magpagamot mismo sa Pilipinas. 'Di ba? That is so sad, unfortunate, but it is what it is, no? Minsan po kahit mahal natin yung lugar, mahal natin yung Pilipinas, but of course, you need to do things na para sa family mo, para sa iyo, 'di ba? In the future. So again, masaya sa Pilipinas, nandun lahat yung family members and everything, yung friends mo nandun lahat. But at the end of the day, kailangan mo pa rin i-consider yung mga
priorities like ito yung healthcare, 'di ba? Sabi pa niya na nung pagpunta niya sa Singapore, guys, marami siyang nakitang politician na nagpapagamot din doon, na ang question niya sa sarili niya at nagigilty daw siya kasi naawa siya sa Pilipinas, kasi kung bakit daw hindi naiisip at nararamdaman ng mga nagpapagamot doon na nasa pwesto na bakit hindi yon gawin din sa Philippines, na dapat kung ano yung mga service na nakukuha nila sa Singapore, why not i-replicate natin yon sa Philippines, no? Well, again, hindi ko alam kung ano yung tamang sagot para doon, no? Pero alam naman na natin, no, na grabe talaga ang corruption sa Philippines, kaya hindi nangyayari yon, 'di ba? And guys, malapit na po ang eleksyon, 'di ba? Ito na naman po yung pagkakataon natin na iboto yung mga taong tingin natin nararapat po na gagawa ng batas, gagawa ng mga policies na makakatulong sa pang-araw-araw natin na buhay diyan sa Philippines. So sana po yung mga boboto maging ano po tayo, maging wise po tayo sa pag-vote, 'di ba? I-check po talaga natin kung karapat-dapat ba talaga yung mga uupo at yung credentials nila is tama ba talaga doon sa ina-applyan nila na pwesto, 'di ba? So maging ano po tayo, maging aware po tayo, no? Hindi lang dahil magaling sumayaw, kumbaga magaling magboxing, 'di ba? Sana po talagang tignan natin talaga yung background ng mga ihahalal natin, no? Para din talaga in the future makatulong din dun sa mga pangailangan natin like itong healthcare, housing, education diyan sa Philippines, no? So yun lang, guys. Maraming salamat ulit for watching and see you again on my next video. Peace.